Sir, nabanggit niyo po kanina na kayo po ay empleyado po dati ng Pasig City Hall at nag-resign po kayo. Kailan po ito, sir? 2024 po ako nag-resign. February. February 2024 po. Sir, nabanggit niyo po, kanino pong post yung nakita po ninyo na may release ng student payout? Kaya niyo po. Baka pwede ba natin pakita, sir? Pasig City, yung Pasig City Scholarship Office po. Opo. Kaya screenshot ko po yan. Yan po. Tapos meron pa po yung isa yun. Yung announcement. Yan po. Nakaano po yan sa FB, nakapublic naman po siya. For attorney po, just to clarify lang po, nakapaghain na po tayo ng reklamo sa COMELEC. Kailan po ulit, attorney? Kahapon po, hindi na po ako nakasama sapagkat may kompromiso po ko but we assisted itong si Vin na gumawa ng complaint kasi hindi naman siya abogado. Base doon sa pinakita niya, marami siyang pinakitang ebidensya. May announcement na na-confirm naman namin. May litrato, may mga litrato at more than that, para makonfirma na natanggap, yung mga may video pang pinakita sa akin at to confirm, eto, finlex pa ng mga nakatanggap sa kanilang mga sarili-sariling mga social media accounts yung pagtanggap nila ng pera, 7,000 ba yun? 7,500. Ito, si Eliza Malin. Thank you po, Pasig City Scholarship Office. Thank you, Mayor Vico Soto. Also, Pasig taxpayers, may pambili ng school supplies. Yan. Ito pa. No Miss Sean is with Michael Simon and Sheila de la Peña Simon. Thank you po again, Mayor Vico Soto at sa Pasig Scholar at mga LGU yan. Naka-thumbs up sila. Pinapakita pa nila yung pera yun. Ang batang nakatanggap ng 7.5, sobrang saya, sabi ni Jake Jordan. Namang inasal lang daw siya tapos sa akin na daw ang pera. Thank you, Mayor Vico Soto, Pasig Scholar. Yan, marami pa po ganito. Tatlo lamang po yan dun sa example namin kasi medyo madalian po ang pagkagawa namin. So, very clear po. At number 1, may release ng pera. Number 2, natanggap ng mga recipients na mga botante yung pera. Number 3, ang perang nirelease ay 7,500. Number 4, lump sum ito, yung iba nito due noong Enero pa, etc. Pero ngayon lang nirelease. Number 5, the releases fell within the 10-day ban on releases of public funds. So, yun po ang klaro rin. Attorney, just for the record po, naghain po tayo kahapon sa Yes, COMELEC. oo. May 9, ang reklamo po ay Siya ang nag-ahin ito po ay for disqualification against Mayor Vico Soto, which is administrative in nature. Iba pa po ito sa violation ng Omnibus Election Code which carries penal provisions. So, hindi po yun ang inihain namin. Administratibong kaso po lamang. Hi, good morning po. My name is JC from Rattler. Yes. Are you aware po lang, sir, just now lang kasi si Mayor Vico Soto posted sa Facebook niya na nag-seek sila ng exemptions from COMELEC granted March 24. So, meron ditong scribed document, no, nilagay. So, may letterhead ng COMELEC. It says, request for exemption from the provision of Section 261V of the Omnibus Election Code in relation to COMELEC Resolution number 11060. Nakalagay dito, greetings for your information. Ito. Guidance as copy of the approval from the Office of the Chairman nung kanilang request for the exemptions. And then, granting po, signed ni COMELEC Chairman Garcia. And then there's a list po, para merong table of those specific programs na ihiningi ng exemption po ng Pasig LGU apparently before March 24. Ayun. The request covers the exemption of the following. So mahabang listahan po ng mga items. Tapos by virtue of the authority granted upon me under COMELEC Resolution 11060 as amended
the recommendation of the law department is hereby approved. So the law department recommended approval of the request, and then merong reply si Public Chairman Garcia approving the recommendation of the law department. Yun po. Okay, so that should be a matter of defense. I-raise niya kung gano'n. And tingnan natin if that exemption is also a valid exemption. Kasi hindi po in-exempt ka, valid na exemption eh. Kasi ang exemption lang talaga nakalagay dito ay burial and medical services. Kasi kung i-exempt mo lahat, ay di, para ano may ban? What good is the ban? What good is a ban if everyone will be exempted? Diba? So matter of defense, wala namang problema. Kaya kasabi ko, he is entitled to due process. Were you aware po na nag-submit sila ng request for these exemptions? Hindi kami aware, but we are banking on the general provisions of the law na ang exempt lang talaga ay burial and medical expenses. Kaya nga, may proseso tayo. Sige po. Oo. And Alam mo, aware ang Rappler dyan. Alam nyo, kampi yung Rappler kay Vico eh. Obvious naman eh. Pero okay lang, we don't care because ang Comelec naman ang ano dito eh. Okay, I would just like to clarify and take exception to the statement na may campaign. We cover fairly, which is why we are here, and which is why I'm sure everyone here has seen me covering the caucuses of the opponent now. So I just would like to take exception to that statement. Now, this question po is to Mr. Coral. Rappler never covers fairly. That is a fact. You never cover fairly. On a personal note, nothing to do with this. Rappler has always been biased. Kaya nga nabidemanda yung founder nyo eh, di ba? Well, sir, again, yung pagdidemanda is a matter, anyone can file a case, right? But let's not make this about, but let us not make this about the outlet that I represent, right? I just said, because it seems that you're the only one aware. And then, now talking to Mr. Coral po, I'm sure nakikinikita nyo na yung masasabi ng netizens, ng reactions on social media, who will say na baka po makawala kayo ng kabilang camp. So, what would you say to that? Well, to be honest, sabi ko nga kanina, I'm a former city government employee, on which na isa ako sa mga nasigil nun, although nagkaroon ako dati kasi ng high position sa city hall, pero when napalitan yung administration, I observed and isa ako sa mga nalipat na muntik pa kang gawing yung DBT. Eh, syempre, kahit naman sino na may aral, pinag-aralan, ilalagay ko sa ganun. Dahil lang sa previous administration. So, tinanggap naman namin. But, ngayon, nung ako ay isang ordinaryong mamamayan na nanginirahan sa Pasig, syempre, nung lumaban na si Ate Sara, sumuporta ako. To be honest. And dahil sa pagsuporta ko at bilang isang miyembro ng Citizens Crime Watch, siyempre pag may nakita kang krimen, aware ka, yun yung aming trabaho dyan, yung aming sinumpaan dyan. Eh naka-observe nga ako ng gano'n, nakita ko, teka parang mali naman talaga. Miski naman sino, at miski ang mismong kasama ko sa trabaho dati, nagkukwento sa akin, parang mali yun. So ako, naglakas doon talaga ako, na lumapit na kay attorney, tulungan mo ako. Tama ba to? Eh, may nasa kong batas na pagkakaintindi ng batas, whether it has an exemption, when you say total ban, siguro masusupersede yung exemption. Kasi, unfair naman. At para sa kalaman lang, kaya ako rin po nilakas ng loob na magpapay. Kung ito po, ay mababaliwala at mangyayari every election, sa tingin ko wala na pong masasampulan. At wala na, gano'n na. Every election yun na gagawin po ng mga re-electionists. Dahil naging precedence na po, napayagan. Pwede pala. May exemption pero may exemption ulit na pwede rin pala. Bakit pa tayo naglagay ng ban? Tama yung sabi ni attorney. Bakit may ban pa? So sana sinasabi sa batas yun, may total ban pero pwede kayo mag-file ng exemption. Ganun ka-tricky yung batas. So ngayon, nalaman namin may exemption. Kaya siguro, ang pagkakaintindi ko po, kahit nabasa ko po yung batas, ay yung exemption nila, ang pagkakaintindi ko pagka sinabi total ban, wala po lulusot dun. Lalo na sa pamamahagi ng pera. Yun lang po pagkakaw namin.